Espanyol. No? So paano nagkaalsahan? Ang plano kasi nila, nung nangyari yung nagkaalsahan, plano kasi nila susugurin nila yung Maynila. No? Pagsusugod nila sa Maynila, paano magkakaroon ng hudyat noon? Ang mangyari, magkakaroon sila ng puputukan, no? Magpapaputok sila sa may pinaka-center, which is Manila, no? Sa may Maynila po. And then, magsusunog sila ng mga bahay somewhere na po dito. Mas malapit na kasi Cavite, and then Intramuros, and that's yung pinakagitna. So, nangyari, akala nila, yung nagbabantay nun, yung nagpaputok na yon is yun na yung hudyat nila para mag-asa, para sugurin yung Maynila. Hindi nila namalayan, yung pagputok pala na yon isa palang fireworks. Isa palang fireworks yung nangatakot na yun. So, nangyari, akala nila hudyat na yon para sumugod sila. And, nung nangyari, nung sumugod sila, nung unang batalyon is natalo nila, and then nalaman po ng general ng isang ng mga Kastila na nasumugod sila. Syempre may backup plan sila. So nagkaroon ng corner between the Spanish, the Filipino, and the Spaniards po. So natalo po yung yung mga sundalo na sumugod sa Maynila. So yung iba sa kanilang huli, ipinatapon, yung iba ginarote or pinatay po sila. No? So sorry for the word. So iba po yung mga nahuli na gano'n. Okay? So yung po nagkaroon ng Cavite Mutiny. No? And then, so kaya nahuli yung tatlong pare. Dahil iniisip ng mga pari ng mga panahon na yon, na sinasabi daw na magkakaroon daw ng isang Pilipino na mamumuno ng isang organisasyon. So natakot sila, nag-i-aware sila kasi syempre mga Kastila yun gusto nila sila lang yung mataas. Hindi pwedeng sila yung taasan ng mga Pilipino dahil sinasakop nila tayo. So natakot sila. So inisip nila na yung tatlong na yung pari na yun isa sa tatlo na pare. So ibig sabihin napagbintangan lang yung tatlong pari na yan. Okay? Napagbintangan lang sila na isa sa kanila is yung namumuno sa pag-aalsa ng mga Caviteño. Okay? So ngayon, nahuli yung tatlong pare na si Padre Burgos, Padre Zamora, at Padre Damaso. Si Padre Gomez. Napunta tayo Padre Damaso. No? So tatlong pare. Saan sila kinulong? So kinulong din po sila sa may Port Santiago. Okay? And then, ginarote or hinatulan sila ng kamatayan sa may Luneta Park din. So doon sila sa Bagong Bayan. Doon sila hinatulan ng kamatayan. And nilibing din sila sa Paco Cemetery din po. Doon din sila inilibing. Okay? So yun po yung storya sa may Cavite Mutiny po natin. So yung sa Maynila naman, iba naman po yung story noon. Medyo malungkot din po yung story doon sa may Maynila natin. Right? So next. Ano next natin pupuntahan? Okay. So yung nangyari pala sa may Cavite Mutiny na yung tatlong na-murder na o inatulan na yung tatlong pari na yon, si Jose Rizal na witness niya yung paggarote sa tatlong pare. No? Jose Rizal is only 11 years old nung na-witness niya yung paggarote sa kanila. No? Sa paghatol ng kasal. Noli me tangere, el filibusterismo. Tama. Kasi ang Noli me tangere is hango po siya sa buhay, pag-ibig at buhay ni Dr. Jose Rizal. Yun po yung Noli me tangere. And then the next book niya po is yung El Filibusterismo. So inalay niya yung libro El Filibusterismo. Sinabi niya ron kung paano tayo sinako, paano tayo inapi ng mga Kastila. So yung time na yon, nung nalibas na, na-publish na yung libro ni Dr. Jose Rizal, nabasa yun ng mga tao, ng mga yun po yung naging key ni Andres Bonifacio para magkaroon tayo ng Himagsik. Harbor Square po